mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat, galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimbwa, ayan mga buweks, na-miss ko kayo ngayong araw ha. Kaya naman kailangan gumawa ako ng content ngayon para makita nyo rin ang aking beauty kit, diba? Para hindi lumipas ang araw na mamiss nyo ito, diba? Charot lang. Hello sa ating mga subscribers dyan. Hayan sa mga nanonood po dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga hindi po nagla-likes dyan, baka na-stroke na kayo, no? Subukan nating gumalaw-galaw ng konti, jiwa. Charito lang, knock on the wood, no? Pero thank you sa mga nag-like sa inyo. Anyway, huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa. Medyo okay na yung boses ko ngayon kasi nga medyo kagigising ko lang, no? Alam ko madaling araw na. Siyempre, pag nagpatulog ka ng bata, naiidlip ka, ganyan-ganyan, diba? So, alam ng mga mothers yan, diba? So, ayun, medyo okay na yung boses ko kasi wala na yung mga pollen, no, na mga lumilipad-lipad. Ayan yung sanhi ng aming ng allergies namin. Ayan, no. So, kasi December na, so summer na. So, tapos na yung spring season, kaya ayun, wala na yung pollen, no, pawala na sila. But anyway, eto na nga mga buweks, no, nakakaloka ito. Siyempre, nung Sunday, dumating na si CJ Opiasa sa Manila, sa Philippines, kasama si Papa Nawat, diba? Nakakatuwa naman yung ating mga kababayang Pilipino na talaga namang, alam mo yun, nakasuporta kay CJ Opiasa, diba? Nakita nyo yung mga tao doon sa NAIA Airport, diba? Or NAIA, or ano ba yung tawag doon? Ninoy Aquino International Airport, diba? Talagang nakita nyo yung suporta ng ating mga kababayan. Talagang nag-effort sila, pumunta sila doon. Alam ko kung gaano kahirap mag-media, diba? Siyempre, hindi ka naman nababayaran dyan. Siyempre, sarili mong gastos, lalo na sa Pilipinas, no? Yung pagpunta lang doon, yung paghihintay, syempre baka ma-delay, minsan nadidelay-delay pa yung diba, yung flight, diba? O kaya yung pagdating nila. So, nakakatuwa na kitang-kita mo dito talaga yung spirit of the Filipino people, kung paano tayo sumuporta sa ating mga kababayan, no, na lumalaban sa ibang bansa. So, hindi lang naman sa MGI, kumbaga sa mga ibang pageants din, no. But eto nga, pagdating ni CJ Opiasa, syempre kasama niya si Papa Nawat, diba? At talaga namang ayan, nagulat ng bonggang-bongga si Papa Nawat, diba? Kasi kung matatandaan nyo, parang few years ago, nung panahon ni Roberta Tamundong, diba? Yung dumating sila, yung mga queens ng Miss Grand International 2022 sa airport, kung natatandaan nyo, di ba parang halos walang masyadong media doon or mga vloggers or alam niyo, basta mga media, ganyan. So kasi nung time na yun, parang syempre nagtatampo yung Pilipinas, no, sa Miss Grand International. So ayun nga, na ito na may pagka-mekos-mekos, kaya walang masyadong nag-aabang sa airport nung time na yon, di ba? Kahit yung mga media week nila, ganyan-ganyan, yung mga pinuntahan nila, walang masyadong, although merong part na parang sa special venue, kung hindi ako nagkakamali, merong mga doon, merong mga media, no? Pero yung the rest, wala talaga. So ngayon, etong taon na ito, etong buwan na ito, na dumating si Papa Nawat at saka si CJ Opiasa, halatado naman na marami talagang supporters si CJ Opiasa, di ba? Dito sa Miss Grand International. At ngayon, syempre, nagbalik loob ang mga Pilipino, di ba, sa Miss Grand International. Kaya naman talagang ang daming nag-abang doon sa airport at nagulat nga daw itong si Papa Nawat, no?
nagulat siya na sobrang dami kumpara nung nakaraan or yung huling pumunta siya ng Pilipinas nung 2022, 'di ba? Ayan yung binigay na kay ano kay Roberta Tamundong yung fifth runner-up, no? And yung crown. So ngayon, malaki yung kaibahan kumpara noon sa ngayon. Kasi nakita natin talaga, tayo nasaksihan natin, di ba? Ang daming tao sa airport, di ba? Talaga namang hindi matawaran ang mga kababayan nating Pilipino, hindi magkanda ugaga, di ba? Sa ano, sa pagdating nitong dalawang ito. So kudos sa mga nagpunta doon, no? Ang gagaling nyo, nakakatuwa kayo. Yung suporta ng mga Pilipino pagdating sa mundo ng pageantry, sobrang hindi mo maihahalin tulad talaga sa iba, no? Kahit yung ibang mga bahay, marami na silang yung mga pageant fans nila pupunta na rin sa airport, no? Ginaya na tayo, pero iba pa rin talaga yung ingay ng Philippines pagdating sa mundo ng pageantry. At tuwan-tuwa si Papa Nawat, lalo na yung mga kababayan niyang Chay-Chay. Jiwa, syempre kababayan nila si Papa Nawat, so sila mismo yung mga Chay-Chay, yung let's say yung mga pageant fans ng Miss Grand International ay talaga namang tuwan-tuwa din sa treatment kay Papa Nawat sa Pilipinas, di ba? Kasi kung babalikan nyo noong 2022, iba talaga. So, nagpe-fiesta, hindi lang ang Pilipinas, syempre, ganun din yung mga pageant fans ng Miss Grand International at mga fans ni CJ Opiasa sa Thailand, di ba? Nakakatuwa naman yan. So, ayun, sana every year ganito, no? Sana every year masaya, every year meron tayong sineselebrate, kahit na sa Miss Grand International lang, di ba? Sana ito na yung simula na, alam mo yun, na every year hindi tayo mawawala sa, alam mo yun, sa first cut, kahit ganun man lang, di ba? O kaya kahit sa top 10, di ba? Tulad ng mga ibang bahay natin dyan, di ba? Tulad ng well, yung Thailand, di ba? Yung Thailand. Yung Indonesia, and then yung Myanmar, Cambodia, di ba? Yung mga dating ano, yung Vietnam, ganyan, no? So sana magtuloy-tuloy ito kasi syempre, si Papa Nawat, habang nakikita niyo yung suporta, yun ang mahalaga eh. Pasensya na kayo, may sticker ako. Nilagay yan ng anak ko. Mahilig siya magdikit ng mga sticker sa amin. So, yun ang mahalaga, yung suporta talaga. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, napakahalaga nung suporta ng mga kababayan ng bawat bansa. Ibig ko sabihin ng mga kababayan ng kandidata ng bawat bansa sa beauty pageant. Kasi syempre, yung may-ari ng organization, mas tumataba yung puso niyan, Jiva. At nakikita rin, syempre, it's a business, nakikita rin na may-ari ng organization. Kahit na anong klaseng or anumang organization, no, ng beauty pageant. Nakikita nila yung, syempre, kahit papaano, yung suporta at saka yung business side din, di ba? The more na maraming sumusuporta sa kandidata, the more, the merrier, di ba? Money, ano ba yung sinasabi ni Papa Nawat? Money, 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 di ba? So, ganun talaga. So, ayun, nakakatuwa lang ito, yung homecoming niya, no? Anyway, so kinabukasan, nung Sunday yan, di ba? Sunday ba siya dumating? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi. Saturday yon, Saturday night. Anyway, yesterday, Sunday, ayan. So, bali, nagkaroon ng press conference si CJ Opiaza dahil nga, ayan, gusto nilang, syempre gusto nilang mapaunlakan yung mga press, no? Yung mga media, di ba? Yung mga vloggers, ganyan. Alam ko maraming ano sa inyo, maraming nagtatanong sa inyo sa akin sa comment, nakita ko rin, no? Na hindi nyo na nakikitang makintabang aking mukha. Wala na siyang moisturizers. Ayan, kasi nga tapos na yung winter, so hindi na malamig dito. So hindi na ako naglalagay ng ano. So lagi nyo na siya makikitang dry, charot. Hindi naman dry, charing lang, no? So, ayun. But anyway, ayun nga, nakakatuwa lang, syempre, yung effort ni Sir Arnold, no, na ipinakita, at itong si Sir Arnold, my God, certified queen makers, di ba? Um, Nakakatuwa lang na, alam mo yun, itong taon na to, big break ito para kay Sir Arnold, di ba? Ano ba yung apelido niya? Vega Fria, no? Ang ganda ng last name niya, no? Parang ano, ang lakas latik, no? Sosyalin. But anyway, si Sir Arnold, nakakatuwa, parang
big break sa kanya itong taon na ito, ang daming nakoronahan sa mga queens niya. 'Di ba? Mula pa kay Maria Gigante, tama ba ako? Gigante ba or Gigantes? And then meron siyang Universal Woman na ano, hindi naman major crown. Ibig ko sabihin na napanalunan as title, 'di ba? So nakakatuwa lang and then nagtuloy-tuloy-tuloy-tuloy-tuloy. Ang galing. Ang galing. Kumbaga, etong taon na to si Sir Arnold talaga yung namayagpag, 'di ba, sa Pilipinas na may organization. Nakakatuwa lang. Kudos kay Sir Arnold. Ayan. So sa ginawa nilang conference kahapon, nakakatuwa lang kasi marami tayong narinig tulad yung mga sinasabi-sabi ko dati sa mga vlogs ko no, about MGI, about the candidates, about CJ Opiasa, ayan. So kahit papaano, ayan yung mga resibo. Yan yung mga resibo na rinig natin mismo kay CJ at saka kay Papa Nawat, diba? Ganyan talaga yung hinahanap nila. Hindi ka pwedeng yung tatamad-tamad, hindi ka pwedeng yung kailangan yung call time nyo ganito ganyan, kailangan lagi ano ka, on time ka or mas maaga ka, diba? Siyempre, yung iba pang nalaman natin, 'di ba, parang nakakatuwa lang na kahit papaano, si Papa Nawat nakikita natin wala talagang ano ito, walang preno ang bunganga, 'di ba? Talagang 'pag nagsalita ito, tuloy-tuloy-tuloy din. Tapos tinanong si CJ Opiasa ng mga questions 'no, doon. Nakita niyo naman kung paano rin sumagot si CJ Opiasa. Talaga namang ramdam na ramdam mo yung sincerity, pati yung conviction, 'di ba? At saka kitang-kita mo ang bait-bait talaga nitong taong ito 'no, napaka down to earth. And then si Papa Nawat naman, siyempre, alam niyo na 'pag nagsalita ito 'no, isinishare talaga yung mga, alam mo yon, yung mga bagay-bagay. Yung katulad na lang kay ano, ano ba 'to, kay Myanmar, 'di ba? Yung sinasabi niya nga na hindi, parang imposible, hindi, paano ba yon? Hindi maipapanalo kasi ano siya, bata pa. And then, aside, katulad nga yung kay ano, 'di ba, kay sino ba, meron pang isang ano kandidata na malakas din parang few years ago from different country. Tapos hindi rin siya nanalo kasi nga sinabi rin ni Papa Nawat na ayaw niya sa bata. 'Di ba? Yung sa bata-bata. Gusto niya yung parang mga ganyang edad kay si Piazza na kaya nang asikasuhin yung sarili. And aside from that, ano, ayaw niya yata yung may boyfriend din. Parang ganun. Gusto niya yung focus lang sa ano, sa MGI, ganyan. At saka gusto niya yung marunong ka mag-asikaso sa sarili mo. 'Di ba sabi niya nga si Myanmar, ang daming nag-aayos kay Myanmar. Oo, nakita ko 'yun. Madami. At saka narinig ko rin sa iba. Narinig ko sa iba na si Myanmar nga daw merong, kumbaga, nagdala ng, alam mo 'yun, ng buong team. Tapos inaayusan nila si Myanmar. Pero kahit na gano'n, hindi nagrereklamo si Papa Nawat. Go lang ng go. Pero siyempre habang nandiyan si Papa Nawat, ibig sabihin, habang inaasikaso nila yung mga queens na ganito kay Myanmar, no? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lang si Papa Nawat, kami rin, meron din kaming mga mata, no? Na parang, halimbawa, ganito yung kandidata, ganito yung ganyan, ganito yung hindi pwede, ganito yung pwede. Yung mga hindi pwede, okay, go lang. Go lang ng go. Siguro yung mga part lang na, let's say, yung mga light lang na, ano ba, yung hindi sinusunod yung mga protocols, no, yung mga rules and regulations, policies ng MGI, pag medyo light lang, hindi naman siya to the point na madi-disqualify na. Hindi katulad nung mga iba no, na disqualified. Kasi meron talaga silang mabigat na ginawa. Pero kung gano'n naman kay Myanmar, okay, okay lang yun. Pero syempre, para kay Papa Nawat, gusto niya yung 110% na independent ka. Mm. Gusto niya yung marunong ka na kahit wala ka sa, ano mo yun, kahit na wala siya sa tabi mo, alam mo, as a candidate or as a queen, kampante si Papa Nawat na kaya mong asikasuhin yung sarili mo nang walang anuman na nasa paligid mo, walang kung sino mang nasa paligid mo. Yun din yung sinabi niya sa kanyang interview kagabi, di ba? Sabi niya na
Or kahit na noon pa sinasabi niya yan, eh, gusto niya yung parang kahit na wala siya sa tabi niya, kahit wala si Papa Nawat or si Mama Teresa sa mga queens nila, gusto nila yung marunong sila mag-asikaso sa sarili nila. Yung wala silang inaasahan, di ba? Kasi magta-travel sila na maraming beses, pero um, hindi sa lahat ng pagkakataon nandun si Papa Nawat or si Mama Teresa. Siyempre, si Mama Teresa, busy din yan. Tulad nga ng sinabi ni Papa Nawat, diba? Si Papa Nawat naman, siyempre, hindi lang din naman sa Miss Grand International umiikot yung kanyang buhay, no? Siyempre, may personal na ano yan. May personal na buhay, may mga business, di ba? Tapos may trabaho pa sa isang istasyon, di ba? Sa TV station sa Thailand. So, ayun, nakakatuwa lang yung mga ganung bagay. Siyempre, binuga ni Papa Nawat, no? So, doon lahat nakita natin kahapon, yung mga, or narinig natin yung mga maraming katanungan tungkol sa, alam niyo yun, sa MGI this year. Well, kung ibig sabihin narinig natin yung mga kasagutan, di ba? Well, kung tutuusin man, yung consistency ni Papa Nawat, napansin ko ha, yung mga sinasabi niya from previous years hanggang ngayon, yun pa rin naman siya, hindi siya nababago. Kumbaga hindi siya nababali. Kung ano yung mga hinahanap niya, siguro nadadagdagan ng konti, pero hindi siya nababawasan. 'Di ba? Kumbaga, nag-i-stick siya doon sa part na kung ano talaga yung hinahanap niya sa isang queen. 'Di ba? So nag-stick siya doon. Hindi siya nababawasan pero nadadagdagan siya paunti-unti. 'Yun ang napansin ko sa Miss Grand International. At ayun nga nagbiro nga si Papa Nawat na sinabi niya na kung mas napaaga lang yung ano yung anong tawag dito yung kay CJ Opiasa kasi 'di ba 3 days lang si CJ Opiasa. Kung napaaga lang ganyan ganyan no. Pero I don't think na um siguro puwedeng maging dahilan na puwedeng manalo si CJ Opiasa kung napaaga lang 'no, pero puwede ding sinabi lang 'yun ni Papa Nawat para ano, to make people or Filipino people, um, feel happy, 'no, parang gano'n. Kasi naniniwala ako, si Rachel, Gapta, she's very deserving talaga, Very, very deserving talaga. Nakita naman natin yung nilaban ni Rachel, pati yung sagutan niya, 'di ba? Yung mga bugahan niya sa ano. Kaya nga lang siyempre may advantage na yun kasi siyempre narinig niya yung tanong, 'di ba? Pati yung sagot ni CJ. Siguro kung si Rachel ang tinanong, tapos huli si CJ or kalagitnaan, siguro mas maganda-ganda pa yung naisagot ni CJ Opiasa, no? So, depende rin talaga sa destiny. Naniniwala ako na kahit si CJ na 3 days lang yung pinaghandaan nito, naniniwala ako na posible niyang masungkit yung corona. Posibleng masungkit yung corona. Kasi, kita mo naman in just 3 days, di ba? Kumbaga, nakita natin yung mga pasabog ni CJ Opiasa. Kumbaga, kung iisipin mo, sa 3 days, dapat nga mas, ano pa eh, mas pabor pa yun. Kung ako yung tatanungin na personally, dapat mas pabor pa yan kay ano kay Papa Nawat. Kasi isang ano yan eh, magandang or let's say a testament, no, kung hindi ako nagkakamali, na in just 3 days nakapag-prepare ang CJ Opiaza at saka yung team niya. Di ba? Nakapag-prepare siya. Dapat isang malaking bagay yan para kay Papa Nawat instead of sabihin na kung mas napaaga. Kasi parang mas advantage pa nga yun, di ba? Kung iisipin mo, biruin mo 3 days lang, pero talagang dinaig pa nito yung maraming kandidata sa Miss Grand International na siya talaga yung laban na laban at syempre yung kanya mga pasabog na OOTD, di ba? So, ayun lang. Um,
Pero sa part naman na let's say yung 50% naman, naiintindihan ko naman si Papa Nawat na sinasabi niya kung mas maaga yung preparation, siguro yung sa part na, ano 'to, yung business side, 'di ba? Siyempre kung mas maaga nga naman, halimbawa let's say tulad nga ng sinabi ni Sir Arnold, next year hindi pala sa August. So nabago na, 'di ba? Nabago na naman. Sabi kasi sa August eh. So sabi niya first quarter ng taon, 'di ba? So mas maaga. Siyempre ang gusto ni Papa Nawat, um, mas umingay at mas maipromote. Hindi lang yung kandidata, pero siyempre yung organization. 'Di ba? Ayan, yun yung nakikita o kaya sinasabi ni Papa Nawat na ano, kung napaaga lang si CJ Opiaza, baka siya yung nanalo. Kasi Papa Nawat he's more on, promoting his organization. Yun talaga yung gusto niya. Tinitignan niya kung sino talaga yung nag-e-effort, no, ng bonggang-bongga para sa umingay yung kanyang organization, ayon. And sinabi niya rin na um, kailangan ang ipadala natin like CJ o Piazza's caliber o diva. So ayan, alam nyo na. So sa mga sasali po dyan, yung mga high calibers nating kandidata tulad nga ng sinabi ni CJ Opiasa, di ba? Marami tayong high caliber candidates. So ayun. Ganyan ang gustong-gusto ni Papa Nawat kaya dapat ay sali na, di ba? At syempre mga buweks, after nung kanyang press conference kahapon, syempre tuloy-tuloy ang ligaya. Syempre nandyan yung kanyang homecoming parade na pinangako naman talaga ni Sir Arnold. Diva, nakakaloka ito ah. Alam mo, parang tingin ko, yung homecoming parade, pag ginaganap siya sa Araneta, syempre binibining Pilipinas, kumbaga, balwarte yan ni Madam Estela, di ba? So minsan iniisip ko, halimbawa may nakarunahan sa atin. Halimbawa sa CJ, or let's say halimbawa from Miss Grand International, or any major pageants, no? Yung mga alpha pageant. Allowed kaya sila na alam mo yun, na umikot sa Araneta, sa EDSA para, sa homecoming parade. Iniisip ko yun eh. Kasi since nung Miss Universe Philippines, dito na tayo sa MOA Arena, di ba? Pati kay ALV, ganyan-ganyan. So, which is okay din naman. Actually, it's a smart move or decision na mag-parade sa MOA Arena. Bakit? Eh, syempre mall yan at saka ang laki-laki niyan everyday, ang daming tao diyan lalo na pag weekend, Saturday or Sunday, 'di ba? So kaya siguro din nilang ginawa na ano ng Sunday kasi nga syempre sobrang daming tao diyan. So hindi na nila poproblemahin yung mga nandiyan diyan. I believe yung mga nandiyan, maraming fans ni CJ, but naniniwala ako marami pa rin diyan na alam mo yun, nagpunta lang diyan para alam mo yun, mag-shopping or magpalamig, no, or mamasyal, ganyan-ganyan. Hindi naman lahat pwede na, kumbaga hindi natin masasabi na lahat 100% or 110% na fans ni CJ Opiasa. Of course, yung mga iba dyan, talagang nandyan lang sa mall. But nakakatuwa lang talaga na kahit na hindi mga pageant fans, but nakita nila yung nagkakagulo yung mga Pilipino, tapos may mga pabanda, di ba? So, syempre, lumabas na sila para makita kung ano yung mga nangyayari. And of course, nakakita sila ng, let's say, instant celebrity queen, di ba? CJ Opiaza. So, talagang nakijoin na rin sila sa celebration. Yun yung nakakatuwa sa ating mga kababayang Pilipino, di ba? Yung hindi parang okay, hindi ko naman forte yan, hindi ko naman forte yung pageant. Okay lang, di na ako manonood, doon na lang ako sa mall, ganyan-ganyan. No? Pero iba yung mga Pilipino, pag may mga ganitong mga kaganapan, laging nandyan. Kahit naman siguro yung sa Araneta. Hindi naman lahat doon fans ni Catriona Gray, ni Megan Young, ni Kylie Versosa, or ni Karen Ibasco, ni Pia Wurtzbach. Kumbaga yung iba doon, talagang, parang normal lang, napadaan lang, naglalakad lang, pupunta sa office, pauwi, o mga ganyan-ganyan, di ba? So, na nakaselebrate na lang din sa victory ng ating Reyna. At yun naman ang nakakatuwa din, no? Kahit na
hindi sila pageant fans. Talagang nakikisaya sila, nakikihalo sila sa selebrasyon ng ating mga kapwa Pilipino or Pilipina, 'di ba? And of course, kudos sa kanyang gown dito ni CJ Opiasa. My God, alam niyo iniisip ko, paano na lang kaya kung ito yung ginamit niya na evening gown, 'no? Sa ano, sa Miss Grand International Finals. 'Di ba? Maganda yung kanyang evening gown pero kung ito yung ginamit, grabe ang ganda nung ano, color combination ng gown, pati yung parang pa-cape na gano'n. Ang ganda-ganda. Napaka-alta, my God, napaka-fierce, no? Napaka-classy. Ang ganda-ganda. Sobrang bagay na bagay sa kanya. Yung pag ganon, yung pag ganon siya. It reminds me actually nung evening gown ni ano ni Rachel Gapta, no? Yung may pagganon din. Yung parang, ano ba yung wings ba yun? Or I don't know. Basta parang ganon, similar, no? Pero ito, sobrang sosyal. Sobrang classy, mamahalin, napaka-fierce. At saka kitang-kita mo yung ganda ng katawan ni CJ Opiaza. Mm. Kung iisipin mo, sana ito na lang yung ginamit, no? Pero okay lang, maganda rin naman yung evening gown niya sa personal. Pero kung ito talaga yung ginamit niya, ay, panalong-panalo din ito. Grabe talaga ito, no? So, kudos. And of course, etong masterpiece na ito ay gawa ng walang iba lang naman na isa sa pinakasikat na Filipino designer sa Pilipinas, si Mac Tumang o Jimbuan Charay. Anyway, sobrang dami kahapon na mga taong nandoon sa MOA Arena, di ba? Nakakatuwa lang. And of course, ayan si Papa Nawat, excuse me, siyempre tuwang-tuwa na naman ang ating Papua, 'di ba? Kasi nakita niya yung suporta ng mga Pilipino, 'di ba? At sumakay pa nga ito sa MOA tram, o 'di ba? Nakakatuwa. At saka ang ganda nung ano yung sinakyan ni CJ Opiaza, yung sasakyan, no? Kasi yung kay MMD, ang nilagay nila diyan, flowers, 'di ba? Hindi ko lang alam kung fresh yun or plastic lang na flowers. Tapos, yung kay Miss Universe 2023, Shanice Palacios, 'di ba ano rin yung flowers? So, parang nakikita ko dun habang umaandar yung sasakyan, medyo may mga nalalaglag sa floor. Pero okay lang naman, no? Kaya lang siyempre kung titignan mo, halimbawa ang daming flowers doon, parang parang mas maganda kung mas marami pang flowers, or flowers, 'di ba? Parang iniisip mo, parang parang sana dinamihan pa yung flowers, parang gano'n, 'di ba? Pero okay lang, maganda pa rin naman. Pero yung eto, kay Siggy Opiaza, ang talino nila ng ano 'no, ni ALV at saka nung team niya. Hindi flowers yung nilagay, balloons, 'di ba? Golden balloons, 'di ba? So ang ganda, kaya buhay na buhay talaga yung ano, yung sinasakyan ni CJ Opiaza, 'di ba? At saka naka-stick lang sila doon. At saka okay lang yun kasi hindi naman sila ano tatakbo ng mabilis. So hindi magkakagulo yung mga balloons or lilipad, no? So ang ganda, buhay na buhay siya, nakakatuwa. Buti na lang walang pumutok na balloon, no? Kasi 'pag may pumutok, lalo na 'pag nandoon na sa loob ng MOA Arena, yung parang ano doon, yung may pinapasukan, 'di ba, mag-e-echo yun. Siguro magsisigawan yung mga tao. Pati siguro ako mapapasigaw doon, parang, "Ay!" Sana oil naputukan, 'di ba, charot. Anyway, mga buweks, no, Christine Jillian Opiaza is truly embodies grace, 'di ba? Beauty and the spirit of the Philippines. Yan ang napansin ko kay CJ Opiaza. Kumbaga, yung overwhelming support from her fans, no? Talagang it shows how much um she has inspired, 'di ba, the nation. 'Di ba? Nakakatuwa 'yon. Congratulations dito sa ating Reyna, no, si CJ Opiasa. Napaka-deserving, incredible achievement yung kanyang natatamo ngayon. You've made us all proud at maraming maraming salamat sa iyo. So, kitang-kita natin kahapon yung Filipino power. 'Di ba? Yung impact ni CJ Opiasa sobrang kakaiba. Hindi lang sa Pilipino, sa buong
Pilipinas, 'di ba? Lalo na sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok din ng mundo, ayan. So, kitang-kita natin na Philippines is the best beauty pageant talaga. Yung beauty pageant support, paano ba sasabihin 'to? The best beauty pageant support country ever. 'Di ba? Nakakatuwa lang, sobra-sobrang I don't know, medyo naluha-luha pa nga ako kahapon. Yung pinapanood ko yung pati yung kanyang ano, yung kanyang press conference. To be honest, mga Bex, no, um, yung ibang countries, nawala sila, no? Yung mga, hindi lang yung mga kapitbahay natin, kahit siguro yung mga Latin or ibang countries, no? Na nakakalaban natin sa beauty pageants internationally. Um, Wala sila nung meron sa Pilipinas, no? Yung tinatawag nating solidarity ng mga Pilipino, 'di ba? Kumbaga kahit na anong event, kahit na ano pang pageants, no? Or kahit na anong international pageants, the solidarity or the solidity is still the same. 'Di ba? Nakakatuwa lang. Kumbaga yan ang masasabi mong that's the Philippines, 'di ba? Yung solidity. Nakakatuwa yan, no, sa mga kababayan natin, mga Pilipino. We support the Queen if we know that she did her best, 'di ba? To represent the Philippines international and her dedication to get the crown. 'Di ba? So, yun ang nakakatuwa. At kahit naman papaano, kung iisipin natin, every year na nagre-rep or every candidates, and then every year, paano ba sabihin to? Every year, tapos yung every candidate natin na nagre-represent ng ating bansa sa international pageant, nakikita naman natin talaga yung effort nila, no, para ma-clinch yung crown. Di ba? So, nakakatuwa naman yon. So, talagang todo-todo effort sila. We really proud, really proud of you, CJ Opiaza. Sa pinakita niyang laban, no? Nakakatuwa yung pinakita niya. Parang, kung iisipin mo, words is not enough for her hardworking. 'Di ba? So, parang sobra-sobra yung ibinigay niya. Todo-todo pa, 'di ba? So, I wish that all the luckiest things in 2025 talagang will be yours, no? So, sana lang talaga. Iba talaga yung ano iba talaga ang mga Pilipino, no? Pagdating sa homecoming parade, 'di ba? Maraming beses na natin nasaksihan 'yan. So, congratulations dito kay si Jo Piazza. She's very deserving. Kung ano man talaga yung natatamo niya ngayon, no? So, mabuhay Philippines, di ba? Actually, si CJ Opiasa, she captivates the Filipino fans. Di ba? Totoong-totoo yan. So, kudos talaga dito kay Queen natin, no? And of course, sa Miss Grand International Organization. Mm-mm. Na-win niya yung ano, na-win ni Papa Nawat yung puso ng mga Pilipino ulit. So sana magtuloy-tuloy yan, di ba? Sana hindi na natin marinig na always spins or Philippines. It's time for ganito naman, it's time for ganito naman, it's time for ganito naman. Sana hindi na natin marinig yun, no? Kasi diyan siya inaatake ng mga ng mga kababayan natin sa bashing, di ba? Ato take note ha. Si CJ Opiasa lang yung runner-up na may ganitong treatment, di ba? Siya lang talaga yung katangi-tangi. Well, kay Samantha Bernardo, kasi nung time na yon pandemic yun, di ba? Kasi kung nag-ano yan, kung nag-homecoming parade yan, baka nahuli yan ng mga, alam niyo yun, ng mga pulis, di ba? Siyempre, bawal noon, di ba? Ayan, ano tayo noon? Di ba? Meron tayong mahigpit yung ano noon, bawat countries, di ba? So, pandemic noon, baka pag mag-homecoming parade siya doon.
hulihin siya ng mga pulis, di ba? But anyway, kung iisipin nyo, eto ha, kumbaga, runner-up pa lang yan. Di ba? Runner-up pa lang yan. First runner-up pa lang yan. Di ba? Hindi pa yan ano hindi pa yan title. Paano kaya kung winner na yan? 'Di ba? Paano kaya kung siya yung panalo, 'di ba? Baka mamaya ipasara na natin sa ano no, yung sa MOA Arena. Kung nag-title pa yung si CJ Opiasa, baka mamaya ipasara pa natin ang buong Ayala Avenue. 'Di ba? Or yung buong Rojas Boulevard, 'di ba? At doon siya mag-homecoming parade, 'di ba? Di lalo nang nawindang si Papa na what, 'di ba? Malay nyo, next year, ayan na, makuha na natin talaga ang corona. Why not, di ba? Hindi imposible. Parang nakikita ko dito kay Sergio Opiasa, para siyang si Venus Ra sa Miss Universe, di ba? Noong 2010, sorry. Um, so, binalik ni CJ Opiasa yung kinang ng Pilipinas sa Miss Grand International. Runner-up. Tapos runner-up, runner-up, runner-up. Tapos title. Pero sana yung title, wag masyadong matagal, no? Sana yung sinimulan ni CJ Opiasa na strict, no? Sa Miss Grand International. Magtuloy-tuloy. Well, nasa mga kamay din naman niya ni ALV kung paano niya pipiliin or kung sino yung pipiliin niya na kandidata for Miss Grand International to represent our country, di ba? And of course, depende rin dun sa kandidata. Kung may attitude yung kandidatang mapipili natin, alam mo na, no? Na kay Papanawat, ang huling halakak, di ba? So, ayun, kasi hoda kay Papanawat na, anong tawag dito, na ipaimburnal ulit siya ng mga Pilipino, basta para sa kanyang organization, siya pa rin ang talagang masusunod. Di ba? So, ganun talaga yon. Hindi mababali ang kanyang mga policies, di ba? Yung kanyang mga rules and regulations, di ba? Anyway, mga buweks, ito paano? So, si Papa Nawat nga, today and CJ, no? Yung sinasabi natin na si Papa Nawat, meron siyang sinusuportahan sa Pilipinas, yung sa ano nga, yung sa sementeryo, yung North Cemetery Community. Ayan, nagpunta sila dyan today, nagpaayuda sila, no? So, sinasabi dito, visited the Manila North Cemetery Community on a charity trip to share basic necessities with less fortunate families. Di ba? Kita nyo naman hanggang ngayon, di ba? Talagang si Papa Nawat, active dyan, no, sa ginagawa niya, no? I don't know kung anong meron sa North Cemetery. Um, although, alam ko na may mga nakatira dyan, no, na mga tao, di ba? Na less fortunate nga na tinatawag, no? Diyan sa sementeryo. But I don't know kung ano yung nakita talaga ni Papa Nawat dyan. Siguro minsan namasyal siya dyan. Tapos siguro he's been treated well. Tapos alam mo yun, yung puso niya nahabag. Kaya talagang binabalik-balikan niya yung Manila North Cemetery, diba? Or siguro sa sementeryo, kahit naman ako, diba? Kung may nangyari sa akin diyang sobrang, anong tawag dito, unforgettable, diba? Binabalik-balikan ko. Kasi yung sementeryo dun sa amin sa Olongapo, binabalik-balikan ko kasi ang daming memories na nangyari dun sa akin, diba? Alam nyo na kung paano ko pinatumbling sabay split doon ng mga kalalakihan. Charot! Kaya naman talagang binabalik-balikan ko, di ba? Ang sementeryo. Charito. Charot lang, di ba? Anyway, ayun na nga, no? So, good job, no? Ito sa Miss Grand International. And of course, to CJ Opiaza. Ayan. Thank you so much, no, for spreading more kindness and generosity to the less fortunate dito sa organization, no? Ni Papa Nawat. Thank you so much for the generosity to the less fortunate in the Philippines. Ayan. You are making a lot of people happy, no? This Christmas. Sa totoo lang, ang ganda ng pinapakita nila. So, ayan. Giving back reaps more blessings. Sana, no? Sana. Um,
May nabasa ako do'n, siyempre ang ating bahay 'no, na taga-Indo, ayan 'no. So ang sabi niya, pinost ko 'to sa social media, ayan nagwawala na naman, ang daming ang daming comments doon. Pero isa lang yung pinick up ko. Siyempre nagko-comment sila doon, sinasabi nila na siyempre of course hindi daw deserving si CJ Opiasa 'no, hindi daw siya deserving sa corona or sa first runner up, yung mga nag-comment yata yung mga taga-ano, taga Myanmar 'no. So yung part na yun, na hindi deserving si CJ Opiasa, na dapat si ano talaga, si Chitae 'no. But anyway, ayun, hindi daw bagay kay CJ Opiasa ang Golden Crown. Ayan, very lucky na nga lang daw ito at nag-runner up, pero kung tutusin naman daw talaga, hindi daw queenly yung, anong tawag dito, yung Feslock ni CJ Opiasa, no? Magaling lang daw talaga itong maglakad. And aside from that, nothing else. So, yun yung mga sinasabi. So, hindi daw nakaka-powerhouse yung beauty at kalibre ni CJ Opiasa. And of course, ito yung pinost ko, ang sabi ng ating kapitbahay na Indu, sabi daw, next year, ayan daw, fix na for the Philippines yung magiging winner. Ayan ha. Sabi, looks like na what starts to leak the citizens of Balut, ayan, or Pins, no? So, kasi nga, parang sinasabi nila, syempre, nawala na nga yung ganito, yung mga ganitong, alam niyo, yung mga franchise, no? Or yung mga ibang national director, parang sinasabi nila na, may mga comments doon na, kumakapit naman ngayon si Papanawat sa Philippines, no? Well, actually, yung Myanmar, sabi nga sa press conference, meron na silang panibagong national director. So, makikita pa rin natin yung Myanmar next year. Well, kung sinasabi nila na kumakapit si Papa Nawat sa Philippines, hindi yun nakikita ko, sa totoo lang. Tingin ko si Papa Nawat, gustong-gusto niya talagang maibigay yung Golden Crown sa Philippines. Kumbaga matagal na. I believe Papa Nawat, pinakapaborito niyang country, sa totoo lang, ang Pilipinas. Aside from, powerhouse ng Philippines, aware naman siya dyan, no? Naniniwala ako na si Papa Nawat, iba yung dating sa kanya ng Philippines or mga Pilipino, no? Kasi doon sa Miss Grand International, may mga Pilipinong staff doon. May mga Filipinong staff na talagang tumutulong or nagtatrabaho kay Papa Nawat, no? Sa office din, kahit nga sa headquarters, maraming Pilipino. So, naniniwala ako na si Papa Nawat, hindi niya hate yung Filipino. Kasi kung hate niya ang Filipino, di sana walang Philippines sa Miss Grand International. Sana walang nagtatrabaho kay Papa Nawat na Filipino, di ba? So tingin ko gustong-gusto niyang ibigay. Kaya nga lang, syempre, naghihintay talaga siya ng high caliber. Di ba syempre, super high caliber na kandidata, syempre pag super high caliber nga naman, syempre, makakadagdag din sa ingay ng kanyang organization, di ba? At saka syempre, gusto niya yung kanyang organization ay talaga namang makakikitaan mo ng sobrang taas na kalibre ng queen, bilang isang queen, no? Tulad yung kay Catriona Gray, 'di ba si Catriona Gray nga talagang bet na bet ni Papa Nawat, 'di ba? Kaya lang nga hindi napunta sa kanya noong 2018. So, ganun ang hinahanap ni Papa Nawat. Talaga makikita mo yung standard or high standard na hinahanap ng Miss Grand International. So panigurado ako kung puro high standard or high caliber yung mga pinadala natin noon. Naniniwala ako, baka ilan na yung corona natin, no? Aside from, of course, Nicole Cordoves and Samantha Bernardo, no? So, matataas yung kalibre nito. Pero siguro, talagang may kulang pa. Kaya rin hindi na ibigay sa atin yung corona, no? So, ayun. Pero kung talagang mataas lang yung mga kalibre ng mga lumaban noon, panigurado, ang dami na nating corona sa Miss Grand International, no? So, ayun lang. This is one of Papa Nawat's or Papa Nawat, no? Um, this is one of Papa Nawat's favorite talaga. No, yung charity group, gustong-gusto niya yung mga ganyan. Kasi marami siyang tinutulungan din sa ano sa Thailand, no? Gustong-gusto niya yung mga ganyan, no? At saka sinabi niya na yan noon pa, yung mga charity groups and or charity or ano ba yun? Charity activities, di ba?
These people will forever be grateful for the love, no? Yung mga tinutulungan ni Papa Nawat. Support and compassion extended by someone who's not obliged to do so, yet still does it anyway, Jiva. Kumbaga, Godspeed para dito kay Papa Nawat kasi nakikita ko talaga mataba ang puso nitong matandang ito, no? Sa totoo lang, no? And the MGI organization and the Miss Grand Philippines, no, organization as well. So, syempre magpapasko na, no? So, Paskong Pasko na talaga. Talagang malaking tulong yan para sa ating mga less fortunate na kababayan, no? Diyan sa Manila North Cemetery. This is the beauty with a purpose, no? Na tinatawag talaga. We are talking about, kumbaga ito yung beauty with a purpose na pinag-uusapan natin, na tinatawag natin talaga, no? At nakikita natin, sana magtuloy-tuloy ito, no? Yung ganyang ginagawa ng Miss Grand International. Kumbaga, we would love to see more of this kind of activities, no? Yung mga charity works, yan, maganda yan, no? So, talagang sana magtuloy-tuloy yung ganitong ano, wala na yung ano yung mga alam niyo yung mga biruin niyo eto hindi na ligwak yung Philippines sa ano sa Miss Grand International. Kita niyo yung ano, kita niyo yung media, yung pageant fans ng Philippines, no? Tahimik, kalmado. Although meron pa rin ibang hindi naniniwala, pero syempre hindi mo naman mapiplease lahat, di ba? Pero kita mo, mas nananaig yung love sa mga, sa mga Pilipino towards the organization. Pero nung mga nakaraang taon, yung mga napa-imbornal tayo, di ba? Sobrang ingay sa social media, di ba? Talaga namang umabot kay Papa Nawat, di ba? Ngayon naman, puro love ang umaabot kay Papa Nawat, di ba? So, tuwan-tuwa naman si Papa Nawat, no? I'm so glad to see CJ, joined Miss Grand International, sa totoo lang, no? Kumbaga, kung iisipin mo, it was a right time, it was a right place, di ba? Para sa kanya, she was shining that time, no, sa Thailand. So, absolutely a good job for Miss Grand International and CJ Opiaza. Let's spread. Let's spread more kindness and Christmas spirit to the less fortunate. 'Di ba? Ang ganda ng ganyan. So, etong pinapakita nila ng organization, no? Masasabi kong it's it's absolutely a grand service. 'Di ba? Nakakatuwa to Filipino people and the world. Kung itutuloy-tuloy nila yung ganito. Great job, Miss Grand International. Kudos, ayan. Sana magtuloy-tuloy, di ba? Sabi nga nila the more kang nagbibigay, the more kang nabibiyayaan ng Diyos. Di ba? Pero wag na tayo mag-looking forward dun sa ibabalik sa atin ng Diyos. Mas maganda na lang yung tumutulong tayo at wala tayong ini-expect na kahit ano pa mang kapalit. Di ba? Anyway, mga Bwex, ito pa, no? Ito pa ang isang gumawa ng ingay ngayong araw na ito ay talaga namang nawindang ng bonggang-bongga ang ating mga syupit bahay. Di ba? Sinasabi ng ating mga syupit bahay na talaga daw ang Pilipinas ay sumisipsip na sa anong tawag dito sa may-ari ang Archie may-ari ng organization no na si Papa Nawat kasi nga nagkaroon na ngayong araw na ito si CJ Opiasa ng courtesy call, Jiva, ayan sa Senado. Nakakatuwa naman. Ang sabi dito, Miss Grand International First Runner-up CJ Opiasa and Nawat, it's a great seal. President of Miss Grand International Organization had their courtesy call at the Philippine Senate with Sir Arnold Vigafria, President of Miss Grand Philippines. Ayan. So sinasabi nila na puro pasipsip daw ang Philippines, nagpakita daw ng grand, anong tawag dito? Una nagpakita daw ng grand homecoming and then ngayon naman may mga ganito-ganto. Siyempre may press conference sa bongga, di ba? Nakita naman natin ang effort ni Sir Arnold. Pansin ko parang nangayayat si Sir Arnold, no?
parang pumayat siya in fairness. At saka bumata, 'di ba? But anyway, ayun, nakakatuwa lang kahit na ano pa yung mga sinasabi ng mga kapitbahay natin, wala naman tayong pakialam diyan, 'di ba? Talagang hayaan lang natin silang bumula ang kanilang mga bunganga kahit na sinasabi nilang hindi deserving si CJ Opiasa. Ang ganda ng suot ni CJ Opiasa dito na golden ano ba 'to? Terno ba yung hindi ko sorry, pasensya na. Terno ba 'to or Filipiniana? Ang ganda, 'di ba? Golden modern Filipiniana or terno, parang gano'n, no? Ayun, bagay na bagay kay CJ Opiasa. Hindi ko nakita kung sorry, pasensya na. Hindi ko nakita kung sino yung designer nito. Pero ayun, tapos nakita ko nga yung stylist ni CJ Opiasa tsaka ng mga beauty queens. Si Rendell ba yun? Inano niya, nilalike niya yung mga pictures. So sabi ko, yung mga ina-upload ko sa Instagram, sabi ko, bakit niya kaya nilalike? Sabi, sino to? Ganyan, ganyan. Tapos nakita ko verified yung ano, yung account. Tapos Rendell, tapos chinek ko yung ano, yung mga pictures. Siya pala yung ano, sikat pala itong stylist, hindi ko alam, grabe. Napansin niya yung beauty kick ko. But anyway, ayun. Nakakatuwa lang yung Golden Crown ni CJ Opiasa. Talaga namang kumikinang sa Senado, di ba? Pati yung kanyang kasuotan at ang kanyang beauty kit, di ba? Bagay na bagay sa kanya. Anyway, meron akong papakita sa inyong clip. Maiksi lang siya, no? Para makita nyo lang, yung mga hindi pa nakakita, yung mga kaganapan doon sa Senado. Nandito siya. Panoorin nyo ito, ah. Some guests would have to be acknowledged. Guests of this representation, the newly crowned Miss Grand International 2024, first runner-up Miss Christine Opiaza, and her delegation headed by Mr. Nawat Rag Grisil, President of Miss Grand International, and Mr. Arnold Vegafria, National Director of Miss Grand Philippines Organization. Likewise, guests of this representation, guests from Bali. Okay, so ayun, maiksi lang siya, no? So congratulations kay Papa Nawat, Sir Arnold, and of course, CJ Opiasa, no? So kung iisipin mo, oh my God, wow, major recognition, di ba? To our Miss Grand International CJ Opiasa and or Miss Grand International first runner-up CJ Opiasa and the Miss Grand International Organization. 'Di ba? Kudos at ang galing din ha ni Sir Arnold, 'di ba? Ang dami niyang connection, 'di ba? Syempre paandar din 'yan saan ka pa, 'di ba? We really need to send a stellar candidate like what Papa Nawat said, no? Next year or sa mga susunod pang taon kasi parang napapansin ko nangangamoy golden crown na talaga for the Philippines, no? Kailangan na lang nating talagang or kailangan na lang talaga justified ang win with a next level candidate, no? Sana talaga magtuloy-tuloy. Ay, kinikilabutan ako. Kumbaga for CJ Opiasa, this is definitely a major accomplishment. 'Di ba? So, grabe yung ano, yung winner treatment. Nakakaloka talaga. Pero napansin ko lang dito, para naman, ba't naman hindi man lang nag-rehearse itong si Mr. Senator, di ba? Kung paano ba babasahin yung pangalan ni Papa Nawat at yung apelyido niya, di ba? Medyo nakakahiya yung part na yun. Sana nag-rehearse man lang siya, di ba? Parang yung nakita ko to, sabi ko, itong video na ito ha, parang sabi ko, wow, this is amazing. Definitely amazing. Good job to Miss Grand Philippines, di ba? To ALV and of course, Mr. Nawat, no? Or Papa Nawat. Super proud ako for CJ Opiaza, no? Ayan, na-recognize, di ba? By the Senate. Saan ka pa, di ba? By the Senate lang naman. Di ba? Parang it is a really grand gesture and honor to be acknowledged, di ba, by the senators. Nakakatuwa yan, di ba? The one and only Miss CJ Opiasa, di ba, from the Philippines, di ba, hindi na ako makasigaw kasi tulog na sila. That is so cool to enter the Senate. Di ba? Ako gusto ko nga makapasok dyan eh. Siyempre parang imposible din, 'di ba? Kailangan talaga meron kang ano doon, gagawin, 'di ba? Meron kang pakay. At saka dapat ano ka.
kilala ka. Hindi naman ako kilala. Sino ba naman ako, di ba? Parang si CJ talaga yung nanalo. Di ba? Nung pinapanood ko ito, parang sabi ko, my God, goosebumps. Parang siya talaga yung nanalo. Parang siya yung nakoronahang title holder, di ba? Kasi, tsaka lalo na napapansin ko yung mga ano sa Instagram or sa Facebook page, yung mga kay Rachel Gapta, yung mga kaganapan doon, parang hindi pumapalo. Nung nawala doon si CJ Opiaza, parang wala na, bumagsak na ng bongga yung mga views nila, no? Eh, di ba yung mga, ano nga, yung mga taga-India, sinasabi nila na powerhouse din sila or whatsoever, no? Eh, bakit hindi nila pinapanood si Rachel Gupta? Naaawa naman ako sa Queen, kaya pag nakikita ko yung mga videos nila, or pictures ni Rachel Gapta, nagko-comment ako, nagla-likes din ako, no? Para makadagdag din naman, 'di ba? But anyway, tinututukan ko kasi yung ano, yung page nung Miss Grand International, no? Mahalaga 'yan para updated tayo. So paano pa kaya, 'di ba? Ito first runner up pa lang 'yan, ha. Paano pa kaya kung siya na yung nanalo? 'Di ba? Grabe na talaga itong treatment kay kay si Joe Piazza. Ibang level na din itong si Papa na what, 'di ba? Panalong panalo. At saka kitang-kita mo yung Filipino hospitality. 'Di ba? Nakakakilabot. Kumbaga, in a positive way, goosebumps, kumbaga, no? So, si CJ lang yung parang kung iisipin mong magandang nangyari sa Senate, di ba? Charot, charot lang mga buweks, no? Hindi naman ako updated sa ano natin, sa government, anong tawag dito, kaganapan, no? Charot-charot lang. Charito lang, di ba? She looks like the grand winner. 'Di ba? Nakakaloka itong si Cigio Opiaza. Mapapawaw ka na lang talaga. Philippines or Philippine government gives Miss Grand International Major Queen treatment. 'Di ba? Sana magtuloy-tuloy itong mga ganito. Naku, nakakakilabot talaga. Pasabog after pasabog mula arrival. Talagang kitang-kita natin 'yan, 'di ba? Yung ay naku, parang dinaig pa nito yung mga mamahaling fireworks dito sa Australia. Pasabog kung pasabog, di ba? What an incredible recognition and appreciation to the MGI or Miss Grand International Organization. The president of Miss Grand International Organization and the first runner-up Miss Grand International Miss CJ Opiaza. Di ba? Nakakatuwa talaga ito. Sana, ay nako, sana kahit na matapos yung reign ni CJ Opiaza, tuloy-tuloy pa rin yung biyaya sa kanya, no? Tuwan-tuwa si natutuwa ako kay Papa Nawat at nakikita ko naman na tuwan-tuwa din siya, no? Sa mga kaganapan ngayon sa Pilipinas. Congratulations! Next time, ayan, baka pag may corona na tayo, di ba? Next time, President's House na. Di ba? Sa Malacanang na, di ba? Ayan, courtesy call sa Malacanang. O baka mamaya nga magpunta sila sa, sa Malacanang, di ba? Kay President Marcos. Ayan, ha? Naku, baka mamaya, syempre, wala naman silang, roster ng kanilang, di ba? Ng kanilang activities. Baka gulatin na lang tayo ni ALV at saka ni Papa Nawat at saka ni CJ. Bukas pala sa Malacanang na ang diretsyo nila, di ba? Hindi imposible yan. Di ba mo ang maraming connection itong si ALV, di ba? Sana ayan, kung hindi man sila pupunta ng Malacanang, no? Sana next year pag nasungkit natin or sa mga susunod na taon, no? Kung masungkit natin ang corona, ayan, next time talaga President's House na, no? Ayan sa Malacanang for the Golden Crown. Why not? 'Di ba si Joe Piazza wearing the Golden Crown, one of the Golden Crowns, 'di ba? So ayan, talagang parang hindi ko ma-imagine na, ano mo yun, nakikita ko talaga malayo yung mararating ni CJ Opiaza. Pero yung ganitong sobra-sobra, parang hindi ko ma-imagine. Totoo na ba to? Nakakatuwa kay CJ Opiaza sa part niya na natatamo niya yung mga ganito. No? Very, very deserving talaga. Deserve talaga. Yun yung magkausap kami nung kanina pala, magkausap kami. Magka-chat kami. At saka kahapon, ayan, sabi ko deserve niya talaga ito, no? This kind of recognition from the Senate is only being given to the Philippines, Miss Universe, Miss World, Miss International, and Miss Earth, di ba? Winners. Pero ang Miss Grand International and CJ Opiaza absolutely deserve it as well. 'Di ba? Very deserving talaga. Kung makikita mo yung kung napanood nyo na subaybayan nyo yung journey ni CJ Opiaza, talagang hands down kayo. Ma-hands down talaga kayo. Like us, no? This is another level.
this is another level for Miss Grand International, di ba? Congrats to all. Kasi kung iisipin nyo, ilang taon na ba yung Grand International? 22, 23, 24. So 12 years na. So sa lahat ng mga nanalo, hindi naman natin nakita si Papa Nawat na, alam mo yun, bumisita or naimbitahan sa Senate, di ba, ng ibang bansa or kahit na sa Indonesia, sa Myanmar, or kahit na anong bansa, di ba? Ayun, hindi natin nakakita si Papa Nawat. Sa Indonesia may Senate din yan kasi may presidente din sila, di ba? So katulad din yan sa Philippines. So sa Philippines lang ang kauna-unahang courtesy call, di ba, sa Senate, ang nag-iisang Papa Nawat, di ba, ng Miss Grand International. Well, it's being recognized by, kumbaga, let's say yung Miss Grand International obviously is being recognized by the Philippine government itself, no? So, congratulations. Talagang deserve talaga ni CJ Opiasa ang ganitong treatment. And of course, the Miss Grand International Organization and Miss Grand Philippines Organization. It's time. 'Di ba? It's time na makilala talaga itong organization na ito sa Pilipinas. Kasi I'm pretty sure, kahit na sobrang dami nitong mga, alam mo yun, ingay nung mga nakaraang taon, hindi pa rin talaga kilala ang kung ano yung meron sa Miss Grand International. Alam lang nila yung pangalan, but definitely, hindi nila alam kung ano yung nakapaloob, yung tunay na nakapaloob dito sa organization na ito, no? So, kudos. Kabog na kabog ito, di ba? So, talagang win-win situation din yan kay Papa Nawat, di ba? And of course, to CJ Opiasa, di ba? And ALV. So, panalong-panalo talaga sila ditong lahat no, sa mga kaganapan ngayong araw. And of course, sa mga susunod pang araw, tulad nga na sinabi ko, you'll never know. Baka bukas or bukas makalawa, nasa Malacanang sila. 'Di ba? Courtesy call ng President Marcos natin. Diyan, Jiva, why not? Mukhang marami naman talagang connection itong sa ALV, Jimbo. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabwe? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!